Kristo. Ang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po tayo pinadiriwang ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Sabi ko kanina sa introduction na ito po ang pagsimula ng publikong misyon ng ating Panginoon. Ngayon po matapos ang ating panahon ng Pasko, ngayon po si Jesus ay magiging misyonero. Ang binyag ng Panginoon at ang binyag natin, ano po ang binyag? Sa ating mga Kristiyano, ang binyag ay isang sakramento. Doon po mga kapatid, sa pamagitan ng binyag, tayo naging mga anak ng Diyos. Ito po ang gawa ng binyag sa atin. Naging tayo mga anak ng Diyos. Ang binyag ay paghugas ng ating mga kasalanan at pagsimula ng ating buhay din bilang kaanib ng simbahan, bilang miyembro ng isang komunidad, mga tao na may tungkulin, may obligasyon. Sa araw ng ating binyag, marami ang naging ang ating mga pangako, marami ang naging ang pagsimula sa ating buhay, marami ang naging mga pagbabago sa atin na walang ating kasalanan mana at naging tayo mga instrumento ng presensya ng Diyos sa ating buhay at sa buhay ng ating kapwa. Kung ito ang ginagawa ng binyag sa atin bilang mga Kristiyano, ano po ang ginagawa ng binyag sa ating Panginoon? Ano ang binyag ng Panginoon? At ano ang mga tukulin o ano ang magiging ang buhay niya? Ngayon po ang pagbibinyag sa Panginoon, hindi na isang paghugas kasi wala siyang kasalanan. Hindi isang pagbabago ng buhay. Hindi isang pagpapahayag bilang isang inaanak o ano ng Panginoon. Pero isang pagpapahayag ng kaniyang tunay ng identidad. Sa pamagitan ng binyag, maaari masabi na sa pangatlong beses, si Jesus ay naghayag sa atin. Unang beses na pagpapahayag o pagpapakita ng Panginoon ay ang kaniyang pagsilang. Doon po, narinig natin sa araw ng Pasko, na ipinakita ang kaniyang sarili bilang Mesiyas, bilang Emmanuel. Ito po sa mga pastol at sa mga Hudeo. Pangalawang papapakita sa Panginoon, ang ipinagdiwa natin noon nakaraang linggo, ang Epifania. Papapakita bilang Mesiyas ng buong sanlibutan, bilang hari ng mga hari, bilang itong instrumento ng kaligtasan natin. At ngayon, pangatlong pagpapakita ng Panginoon sa atin, ang tinig ng Panginoon ay nagsabi ito, siya po ang minamahal ng anak ng Diyos. Lubos kitang kinalulugdan. Ang sabi ng Panginoon, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Pagpapahayag bilang minamahal ng anak ng Diyos. Kaya pong binyag naging isang pagpapahayag, hindi isang revelation o hindi isang adoption. Sa atin mga Kristiyano, sa pamagitan ng binyag, tayo naging mga adopted children of God. Kung ang binyag ay naging instrumento ng ating adoption bilang mga anak ng Diyos, kay Jesus hindi ganyan. Iba, pagpapahayag ng kanyang tunay ng identity, siya ay anak ng Diyos. Ipinakita ang kanyang tunay na katangian sa atin. At doon po nagsimula ang kanyang misyon bilang Mesiyas, ang publikong buhay niya. Kung si Jesus ay anak ng Diyos at nakita natin itong tunay ng identidad niya ngayon, sa atin ang binyag ay naging pagsimula din ng bagong buhay. Tayo ay naging mga adopted children of God. Kaya po mga kapatid ni Jesus. Mga anak ng Diyos at mga kapatid ni Jesus. Ito po ang ginawa ng binyag sa atin. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung ano magiging ang misyon ng ating Panginoon. Pagkatapos ng binyag niya, ano po magiging ang misyon niya? Siya ay lingkod ng Panginoon. Ang misyon niya ay
paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. At gagawin niya ito hanggang doon sa kanyang kamatayan at kamatayan sa krus. Maglilingkod siya sa atin, maglilingkod siya sa Panginoon. Sa propesya ni Isaías, ito po narinig natin. Itong likod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu. Naging siya likod ng Panginoon. Ang buhay niya ay paglilingkod sa Diyos. Hindi upang paglikuran ng sarili niya, pero upang maglikod hanggang kamatayan at kamatayan sa krus. Ang sabi ni San Pedro sa atin sa Aklat ng mga Gawa ng mga Apostol ay ano po naging buhay ni Jesus pagkatapos ng kanyang biniyag. Naging siya instrumento ng kabutihan, instrumento ng pagmamahal, instrumento ng buhay. Saan man siya ay pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Iyan po ang ginawa niya pagkatapos ng kanyang biniyag. Kung ito po mga kapatid na naging ang buhay ng ating Panginoon pagkatapos ng kanyang biniyag, ano po ang ating buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga biniyagan? Ano po ang epekto ng biniyag sa atin? Ang biniyag ay ang simula din ng ating misyon bilang miyembro ng isang sambayanan, bilang miyembro ng isang pamilya, bilang mga Kristiyano. Ano ang buhay Kristiyano? Ayon sa mga survey, dito sa Pilipinas, 80% ang mga binyagan Katolika. 80%. Ayon din sa mga survey at mga statistic, sa Pilipinas, ang populasyon ay 110 million. Sa 110 million, 80%, ibig sabihin alos mga 85 million mga binyagan Katolika. Pero sa ito mga 85 million na binyagan Katolika, ilan po talaga ang mga Kristiyano ng di puro salita? Ilan po mga Kristiyano na nabubuhay ayon sa tukulin ng kanilang biniyag? Ilan po mga Kristiyano na tapat sila sa mga pangako nila sa biniyag? Ilan po mga Kristiyano nang di Kristiyano sa panggalan lamang? Marami ang mga katanungan. Ang ating biniyag po may epekto sa ating buhay. Hindi isang puro salita, hindi isang certificate lamang, pero ang biniyag ay sana makaroon ng epekto sa ating buhay. Ang ating biniyag ay naging ang simula din ng ating misyon. Kung ang misyon ng Panginoon ay naging misyon ng kabutihan, tayo bilang mga larawan ng Panginoon, bilang mga kapatid niya, mga tagasunod niya, ang ating misyon din ay sana maging instrumento din ng kabutihan. Kung siya ay naging larawan ng katotohanan, ang ating misyon din ay sana maging instrumento din ng katotohanan. Siya ay naging Diyos ng ating buhay. Siya ay naging instrumento ng buhay. Ang ating misyon din ay maging mga instrumento ng buhay. Buhay, katotohanan, kabutihan, pagmamahal. Yan po ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang biniyag. Ginawa niya ng lahat para sa ating buhay. Tayo po ba ay instrumento ng buhay? Tayo po ba ay instrumento ng katotohanan? Tayo po ba ay instrumento ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa? Ang biniyag po mga kapatid ay may mga obligasyon. Hindi lamang isang certificate, pero pagsimula ng buhay, pagsimula ng misyon, ano ang ating misyon ngayon? Nabubuhay tayo sa isang lipunan, puno-puno ng kasinungalingan o fake news. Ano ang ginagawa natin bilang mga biniyagan? Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang buhay ng tao ay parang walang importance. Ano ang ginagawa natin upang itaas ang buhay ng tao, upang bigyan ng daan talaga sa pagmamahal sa ating kapwa? Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang tao ay nahihirapan dahil sa mga decision ng mga politiko. Ano ginagawa natin bilang mga biniyagan? Tayo po mga kapatid ay instrumento ng katotohanan. Kung saan may mga fake news, huwag po tayo mag-isanhi sa itong mga fake news. Tayo po ay instrumento ng buhay. Kung ang decision ng mga politician ay patayin, huwag po tayo mag-isanhi na pagmamatay ng ating kapwa. Tayo po ay instrumento ng buhay, instrumento ng katotohanan, instrumento ng kabutihan. Kung ginagawa nila ng mga corruption, tayo bilang instrumento ng katotohanan, ano po ang ating dapat gawin? Bilang instrumento ng kabutihan, ano po ang ating dapat gawin? Ang Kristiyano ay hindi isang na sumusunod lamang sa trend o sa mga
nagyari. No. We are instrument of life. Ang ating buhay sana maging din para sa buhay ng ating kapwa. Tayo ay tinawag po maging lingkod. Hindi po paglikuran ng ating sarili. Ang mga tao na palagi sentrado sa sarili lamang, selfish, hindi yan ang buhay Kristiyano. Ang Kristiyano hindi isang makasariling tao. Siya ay tagasunod ni Kristo. Si Kristo po ba ay naging makasarili? Inialay niya ang sarili niyang buhay para sa ating buhay. Tayo po mga kapatid ay tinawag po maging mga tunay na tagasunod niya, mga katulad niya, mga alter Christi, ibang Kristo sa ating lipunan. Tinawag maging salamin nitong kabutihan ng Diyos. Tayo tinawag upang maging asing at ilaw ng ating sanlibutan. Kung ang sanlibutan na nabubuhay sa kadiliman, dalhin natin itong ilaw ng ating binyag doon. Doon sa araw ng ating binyag, tayo nagsindi ng mga kandila. Buhay po ba ang ating mga kandila ngayon? Buhay po ba itong ilaw ni Kristo sa ating buhay ngayon? Buhay po ba itong ilaw sa ating lipunan? Ano po ang binyag? Ano po ang tukulin natin? Ano ang ating misyon? Sabi ng mga taong gayon ay dahil sa COVID-19 di maaari magsimba. Ilan mga Kristiyano hindi sila nagsisimba. Totoo may mga protocols. Totoo may mga dapat sundin. Pero ano ginagawa natin upang bigyan ng daan din sa ating buhay Kristiyano? Kahit hindi pwede tayo magsimba sa physical dahil wala tayong bakuna o may mga masamang pakiramdam natin, pwede natin din magsimba online. Ilan po mga Kristiyano nagsisimba talaga online? May monitoring sa ating mga Facebook account ng parish. Minsan, sa buong misa, makikita mo 2-3 tao connected. Ang mga iba, nasaan sila? Ay, Father, bawal magsimba. Bawal magsimba. Totoo po ba? Walang batas dito na nasabi bawal magsimba. Ang batas ay magsisimba kayo at maging masunurin sa mga protocol. Hand sanitizing, face mask, vaccination card, at 30% sa loob ng simbahan. Hindi sila nagsabi bawal magsimba. Ang sabi nila, kung may sakit ka, manatili ka sa bahay. Magdasal ka doon sa bahay. Meron tayo lahat itong mga gadget. Itong mga cellphone, tablet, o ano pa. Sa ating mga gadget, palagi may data. Pero itong mga data, ano po ang ginagawa natin para sa mga laro? Social media, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, at iba pa. Pero kahit 1 minuto para sa misa, wala. Then ang sabi natin, ay dahil sa COVID-19, hindi ako nagsisimba. Ang COVID-19 hindi isang hadlang sa ating pagiging Kristiyano. Kung gusto natin maging mga tunay ng instrumento ng kabutihan, may daan. Kung ano gusto natin gawin, may palaging paraan. Kaya hanapin natin ang paraan upang bigyan ng daan sa ating binyag na maging isang katotohanan. Huwag po tayo maging sanhi ng kasinungalingan o ng kamatayan o ng ibang mga bagay na kadiliman. Tayo ay ilaw at asing na sanlibutan. Sana po itong mga pangako natin sa ating araw na binyag ay matupad. Naway tayo maging instrumento ng buhay, ng katotohanan at ng pagmamahal. Sa pamamagitan nitong binyag ng Panginoon, isipan natin ang ating misyon, ang ating binyag upang tayo maging mga larawan ng Panginoon ng buhay, mga tunay ng tagasunod niya sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo.